So, she's the girl? Tanong ni Kyla nang sumugod ito sa bar na tinatambayan ni Ralph. Kasama nito ang iba nilang mga kaibigan at pinsan ni Ralph. At tinotolerate niyo pa si Ralph, ha? Singhal ni Kyla sa mga kasamahan ni Ralph. Kyla, please! Bulong ni Ralph pagkahatak ng braso ni Kyla. Let's go home. Sambit ni Kyla at lumabas na ng bar. Agad din namang sumunod si Ralph. Kaya umuwi na sila. What are you doing? Tanong ni Kyla habang nag-e-empake si Ralph. Ralph, please magsalita ka naman. Naiiyak na si Kyla. Ngumisi naman si Ralph at tumigil sa pag-e-empake. Ralph, I asked you kung sino may-ari ng pabango na naamoy ko sa polo mo. But you lied. You lied, Ralph. I tried myself na paniwalaan kita. You made one mistake, but you also had a chance to make it up. Pero anong ginawa mo? Siya pa rin ang kasama mo the whole time? Imbis na suyuin mo ko? Oo, meron akong pagkukulang, Ralph. Pero hindi naman valid reason yun para mag-cheat ka. You keep on saying na hindi mo kilalang babaeng nakipagsayaw sa'yo. But you are with her the whole time? Amoy na amoy ko, Ralph. At tandang-tanda ko kung anong pabangong na amoy ko sa damit mo. Siya yun. Kaya please, huwag ka nang mag-deny. She's pregnant. Sigaw ni Ralph. I need to go now. Pagpaalam pa ni Ralph. Mabilis na mahumarang si Kyla sa pinto. Babe, please, I'm begging you, mag-usap tayo. Pwede naman tayong bumuo ng baby natin, di ba? Pwede na daw ako magbuntis. Mahal na mahal kita, babe. Ayusin naman natin to. Nakaluhod na si Kyla at nagmamakaawa kay Ralph. I can't leave her, Kyla. Babe, tatanggapin ko. Please, huwag mo lang akong iwan. It's okay kahit buntis siya, babe. If you want, she can stay here with us if you want to. Basta huwag mo lang akong iiwan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! What's this? Hawak ni Kyla ang singsing na may malaking diamond. Nakuha niyang singsing sa loob ng bulsa ng jacket ni Arnold. Nasa Japan sila upang mag-spend ng Christmas doon at hindi akalain ni Kyla na magpo-propose na rin pala sa kanyang nobyo. Please, marry me. Lumuhod si Arnold sa harapan ni Kyla at kinuha ang kamay ng nobya. Yes, love. I will marry you. Maluha-luha namang sagot ni Kyla. Hindi na para mag-atubili pa si Kyla. Si Arnold ang naging takbuhan niya ng mga panahong sugatan ng kanyang puso. Si Arnold ang naging sandalan niya ng mga panahon na pakiramdam niya ay iniwan na siya ng mundo. Buo na ang loob ni Kyla na pumasok sa panibagong level ng kanilang relasyon. Ang maging stable at bumuo ng pamilyang matagal niya nang pinapangarap. Congratulations! Bati ng mga kaibigan ni Kyla at ng nobyong si Ralph. Thank you! Tugon naman ang magkasintahan. Engagement party ni Kyla at ni Ralph dahil nagplano magkasintahan na magpakasal upang makabuo na ng sariling pamilya. Matagal na rin kasi itong magkarelasyon kaya naman nais nilang lumagay sa tahimik. Bakit wala pang exact date yung kasal ninyo, pare? Tanong ng pinsan ni Ralph. Hihintayin pa kasi namin na magbuntis si Kyla before we set the wedding schedule. Mabilis naman na sagot ni Ralph. Natahimik naman si Kyla. Isn't it too early for you guys? Tanong naman ng isa nilang kaibigan. Bata pa kasi sina Kyla at Ralph, parehong 25 lamang edad. Halos kakagraduate lang ng college. Pero dahil kapwa mayaman naman ang kanilang pamilya ay nakasuporta naman ang kanilang mga magulang. I don't think it's about the age. I really love Ralph that much. And he's the man of my dreams.
In love nga ang mga matang tumitig si Kyla sa fiancé na si Ralph at hinawakan naman ni Ralph ang kamay ni Kyla ng mahigpit. And I love you the most. Pagkatapos ay inalikan naman ni Ralph si Kyla sa noo. Ay! Kinikilig naman ang kanilang mga kaibigan na nasa engagement party. At dahil engaged na naman ay nagsama na rin si Kyla at Ralph sa iisang bubong. Sa kagustuhan na rin ni Ralph na magkaroon na ng anak. Bakit gusto mo kaagad magka-baby? Tanong ni Kyla habang nakahiga sila sa kama at nakayakap naman si Ralph sa kanya. I think it would be better if at this age may anak na tayo. Look, let's say you'll get pregnant this year. After 10 years, we're 35. At yung anak natin by then, 10 years old. At least diba malakas pa tayo as the days go by na lumalaki yung anak natin. Nasusubaybayan natin siya. We can let him or her go by themselves independently na kampante tayo. Kasi kapag 60 years old na tayo, 40 years old na siya. Tapos syempre, susundan natin agad, diba? Mahaba-habang paliwanag ni Ralph. Grabe naman sa susundan agad ha, babe? Natatawa ang ungo naman ni Kyla. Why? Ayaw mo ba? Seryosong tanong ni Ralph. Hindi naman sa ayaw pero natatakot lang kasi akong manganak, babe. Tugon naman ni Ralph. Asus, parang ganito lang yan, babe. Inibabawan ni Ralph si Kyla at sinimulang romansahin. Saglit pa biglang tumunog ang phone ni Kyla. Mamaya na yan, babe. Patuloy na humahalik si Ralph sa leeg ni Kyla. Hindi pwede, babe. Baka importanteng client to. Tinulak naman ang bahagya ni Kyla si Ralph at sinagot ang tawag. Yes, hello? Habang kausap ni Kyla ang client niya sa kabilang linya, ay patuloy siyang niroromansa ni Ralph. Yes. Okay. Yes. Hindi magkaigi si Kyla sa pakikipag-usap sa kanyang client. Kaya sumenyas na siya kay Ralph, natatayo na muna siya. Kaya naman umalis si Ralph sa ibabaw ni Kyla at dismayadong tumalikod. Napapailing na lamang ito. Madalas nagiging busy si Kyla kahit na nagsasama na sila ni Ralph, kaya madalas din ay nawawalan nito ng oras sa kanyang nobyo. Kahit sumusuporta sa kanila ang kanilang mga magulang ay may sarili pa ring business si Kyla dahil ayaw niyang habang buhay ay aasa sila sa kanilang mga magulang. Meron si Kyla hawak na ilang restaurants at mga condos na kanya namang binibenta. Saglit pa ay nagbihis na si Kyla. Where are you going? Tanong naman ni Ralph. I need to meet my client. I need to close this deal. Nagmamadaling tugon ni Kyla habang nagsusuot ng kanyang sandals. Hindi na nakapagsalita si Ralph dahil dire-diretso nang umalis ang nobya. At dahil wala na si Kyla ay naisipan na lamang ni Ralph na lumabas kasama ng mga kaibigan. Pare, you must be thankful kasi masipag ang mapapangasawa mo. Look, kahit ubod na kayo ng yaman, hindi pa rin siya tumitigil na magtrabaho. Pinapaliwanagan ng pinsan niya si Ralph. Nag-share kasi si Ralph sa mga kaibigan at pinsan niya tungkol sa pagsasama nila ni Kyla. It's not fair, pare. May ka-live-in partner na siya. Dapat ako yung una niyang inaasikaso. Mukbok naman ni Ralph. Maya-maya pa ay nagpunta si Ralph ng banyo. Ouch! Sabit naman ng babaeng nakabangga ni Ralph sa hallway. Nalaglag tuloy ang cellphone nito. Shoot, I'm sorry! Kinuha ni Ralph ang nalaglag na cellphone ng babaeng nakabangga at inabot dito. Pero hindi niya natiningnan ng babae. Ralph? Tawag sa kanya ng babaeng nakabangga niya. Nagulat naman si Ralph dahil kilala siya ng babae. Tinitigan niya ito upang makalala. Nori? At nakilala naman kaagad ni Ralph ang dalaga. Kaklase niya pala ito noong high school siya. Wow, you still can remember me? Sabi pa ni Ralph. Of course! How can I forget my prom king? Malanding sabi ni Nori. Naging prom king and queen kasi silang dalawa ni Ralph noong high school. So how are you now? Tanong ni Nori kay Ralph. I'm good. Getting married soon.
Medyo nahihiya pa si Ralph na sabihin nito kay Nori. Oh, tumangu-tangu naman ang dalaga. How about you? Kamusta ka naman after graduation? Hindi na kita nakita nun eh. I thought magkakapareho ulit tayo ng school? Natatawa namang tanong ni Ralph. Actually, I studied in the US. Doon na muna kami nagstay for good since taga doon naman yung napangasawa ni Mommy. Kwento pa ni Nori. Oh, I see. Paano ba yan? I need to go? See you around, Nori? At tumalikod na si Ralph. Ngumisi na lamang si Nori. Pag-uwi ni Ralph ay naroon na si Kyla. Oh, you're here na. Humalik si Ralph sa pisngi ni Kyla. Uminom ka ba? Tanong naman ni Kyla. Ano bang gagawin namin sa bar, babe? Siyempre, iinom. Katwiran ni Ralph habang nagsashower. Yeah, right. Nainis na tugon ni Kyla. Pero ayaw na lamang niyang magbunganga dahil alam naman niya kung bakit ito uminom. Paglabas ni Ralph ay niyakap nito bigla si Kyla at dinala sa kama. Ay! Napasigaw naman si Kyla dahil nagulat siya sa ginawa ng nobyo. Nanggigigil na hinalikan ni Ralph si Kyla. Babe! Natatawang sabi naman ni Kyla. I won't allow phone calls tonight, okay? Siniil muna ng halik ni Ralph si Kyla at nangyari ang normal na ginagawa ng mag-asawa. Naging masaya naman ang pagsasama at pag-try na magka-baby ni na Kyla at Ralph ng mga sumunod na buwan. Ngunit hanggang sa magdadalawang taon na silang nagsasama ay wala pa rin nabubuo ang magkasintahan. I'm sorry, babe. Naiiyak na inabot ni Kyla ang pregnancy test kay Ralph at ikinalungkot naman ito ang nakitang resulta. Negative. It's okay, babe. Maybe hindi pa talaga time. Kinomfort naman ni Ralph ang nobya. Iyak na iyak si Kyla dahil alam niya sa sarili niyang sinusubukan naman niya. Kaya naman iisip na lang magkasintahan na magpatingin na sa doktor. You have a polycystic ovary syndrome, Kyla. Or mas commonly called PCOS. Paliwanag ng OB niya. Nagkatinginan si Ralph at Kyla. Nagtataka. PCOS? Ano po yun, Doc? Nakakunot na tanong ni Kyla dito. It is the most common endocrine disorder in women of reproductive age. Actually, may treatment naman yan, Kyla. Kaya you have nothing to worry about. Dagdag pa ng OB. Doc, excuse me lang po. Hanggat may PCOS po ba si Kyla, hindi siya magbubuntis? Hindi na mapigilan ni Ralph ang magtanong. Actually, it is the main reason kung bakit hindi mabuntis si Kyla. Now, the important thing to do is mag-undergo ng treatment si Kyla para mawala ang PCOS. Then it will be easy for the both of you to make a baby. I'll go forward with you too dahil sa ngayon mahihirapan pa talaga kayo. Sambit ng ubi ni Kyla. Naluluhang napatitig si Kyla sa nobyong si Ralph at hinawakan naman ni Ralph ang kanyang kamay ng mahigpit. Simula nang malaman ng magkasintahan ng dahilan kung bakit hindi sila nakakabuo ay nawala na nga ng gana si Kyla. Na-depress siya at ang tanging nakakapagpapalibang lang sa kanya ay ang kanyang business kaya doon madalas na nagfo-focus si Kyla. Dahil sa maraming gamot na iniinom para sa kanyang PCOS, ultimong pakikipagtali kay Ralph ay wala na rin siyang gana. Pagod ako, babe. Sabay talikod kay Ralph. Niyakap naman siya ni Ralph at patuloy na humahaplos-haplos sa braso ni Kyla. Babe, ano ba? Naiinis na singhal naman ni Kyla. Natigilan naman si Ralph at saglit pa ay tumayo ito at lumabas ng kwarto. Hinayaan naman siya ni Kyla kaysa kulitin siya. Wala talaga sa mood si Kyla at mas pinili pa nitong matulog. Hoy, pare! Hinay-hinay lang. I can't send you home. Wala akong sasakyan na dala. Sabi ng pinsan ni Ralph. Ito ang palagi niyang kasama kapag pumupunta sila ng bar. Pag-iinom ang palaging solusyon ni Ralph sa tuwing magtatampo o maiinis siya sa nobyang si Kyla. Ano naman? What do you think, pare? Mahina ako? Ngumisi si Ralph. Maya-maya ay nagyakag na ang pinsan ni Ralph. Pare, tumatawag na ang girlfriend ko. I need to go.
Nagpaalam na ito kay Ralph. Sumenyas naman si Ralph sa kamay ng, "Go! Hindi ka pa ba uuwi?" Tanong pa rin ng pinsan ni Ralph. "Baka hinahanap ka na ni Kyla." Dagdag pa nito. Chinek ni Ralph ang kanyang cellphone ngunit ni isang message ay wala ang nobya. "Sige na, I'll be okay." Sabit naman ni Ralph na medyo nakainom na rin. "Sigurado ka ha? O siya, sige na." Tinapik sa balikat ni Ralph at umalis na ang pinsan nito. Gumising naman si Ralph. Saglit pa ay may lumapit na babae sa kanya. "So, you're here again." Si Nori naman na kanina pa pala silang pinagmamastan. Hinintay lang pala nito na maging solo si Ralph bago lapitan. "Hey, you're here!" Inaapiran si Nori ngunit hindi umaapir ang dalaga. Napahiya tuloy si Ralph. Natawa naman si Nori na nakatingin dito. "Are you kidding me? You're still the same Ralph na naging kaklase ko nung high school. You're so cute." Pinisil ni Nori ang pisngi ni Ralph. "Oh!" Nagulat naman si Ralph. "You can't do that. I'm getting married soon." Malumanay na sabit ni Ralph. Ngumiti naman ng malagkit si Nori. "Getting married. Not yet married." Diin pa nito. Ngumisi naman si Ralph na waring naiintindihan ang nais iparating ni Nori. Nag-inuman silang dalawa buong magdamag hanggang sa hindi na kinaya ni Ralph kaya naman inuwi na lamang siya ni Nori sa bahay nito. At doon, nangyari ang hindi nila inaasahan. Ang bagay na magsisimula ng pagkasira ng relasyon ni Ralph at Kyla. Napabalik si Ralph sa tunog ng kanyang cellphone. Nakailang tawag na pala ang kanyang nobyang si Kyla na hindi niya nasasagot dahil sobrang himbing ng kanyang tulog. "Where am I?" Pagtataka ni Ralph dahil hindi pa niya maalala ang nangyari nung gabing yon. Nagulat siya nang makita niyang wala na siyang saplot at may katabing babae. Gumalaw si Nori ng bahagya kaya naman nasilayan ni Ralph ang mukha nito tsaka naman niya naalala ang mga nangyari. As in lahat ay nag-flashback sa isip niya. Napapikit si Ralph at napamura. "Shh!" Singhal nito sa sarili at dahali-daling nagsuot ng damit. Maya-maya pa ay tumawag na naman si Kyla. Naligaga naman si Ralph. Mabuti na lamang at mahimbing ng tulog si Nori. Mabilis na nakalabas si Ralph sa malaking bahay ni Nori. "Hello, babe?" Siya sinagot ni Ralph ang tawag ni Kyla. "Nasaan ka? Bakit hindi ka umuwi?" Mataas ang tono ng boses ni Kyla. I fell asleep sa bar, babe." Hindi na malaman ni Ralph kung anong palusot ang kanyang sasabihin. "What? Wait, sandali. Are you walking right now?" Tanong ni Kyla. Yes, babe." Tugon naman ni Ralph sabay napakagat labi. "Where's your car?" Pagtataka naman ni Kyla. "At the parking lot, babe." Palusot pa rin ni Ralph. "Jesus Christ, Ralph. Mag-ingat ka, okay? Dito na tayo mag-usap pag uwi mo." Sambit ni Kyla. "Okay, babe. I love you." Malambing na sabi ni Ralph. "Yeah, I love you too, babe." Tugon naman ni Kyla. Pag-off ng tawag ni Kyla ay natigilan si Ralph. Nakokonsensya siya sa kanyang ginawa. Kahit dumaan sila ngayon sa matinding pagsubok, ay hindi ito deserve ni Kyla. Pumara na kaagad ng taxi si Ralph at nagpahatid na sa bar kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Pagdating sa kanyang sasakyan ay kinuha kaagad ni Ralph ang kanyang extra t-shirts at doon ay nagpalit ng damit. Inilagay ang hinubad na damit sa may tagiliran ng driver seat at nagmaneho ng pauwi ng kanilang bahay. "Hi, babe!" Bati ni Ralph kay Kyla sabay halik sa pisngi. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Kyla. "I was so worried about you, babe. Akala ko kung napano ka na. Saan ka ba nagpunta?" Maiyak-iyak na sabit ni Kyla. Nakonsensya naman si Ralph nang maalala niyang nagawa niyang kasalanan at niyakap ng mahigpit si Kyla. "I'm sorry, babe. But I'm here now, okay?" Hinawakan ni Ralph ang mukha ni Kyla at hinalikan ito sa labi. Natigilan naman si Kyla na kinabahala naman ni Ralph. "Why, babe?
Agad na tanong ni Ralph. Tumingin sa mga mata niya si Kyla na wari may gustong sabihin. Lalo namang kumabog ang puso ni Ralph. I love you, babe. Malambing namang sabit ni Kyla. Nakahinga naman ng maayos si Ralph dahil inakala niyang naghihinala na sa kanyang nobya. Kaya naman pinilit maging kalmado ni Ralph upang hindi mahalata ni Kyla na kinakabahan siya. I love you too, babe. Tugon niya kay Kyla. Nang araw din yon ay niyaya ni Ralph si Kyla na mag-date. Are you sure na wala ka nang iwan, babe? Tanong ni Ralph kay Kyla pagkababa nila ng bahay. Wala na. Wait, whose car are we going to use? Tanong na balik ni Kyla. Mine, of course. Presenta ni Ralph na nawala sa isip ang tinatagong polo sa gilid ng driver's seat at iniabot ang susi kay Kyla. Shoot, I forgot my cap. Nagmamadaling bumalik ng taas si Ralph. Samantala, nauna na si Kyla sa kanilang garage para sumakay ng sasakyan. Binuksan niya ang driver's seat dahil naisip niyang siya na lamang ang mag-drive. Sa pagsakay ni Kyla ay parang may kakaiba siyang naamoy sa loob ng sasakyan ni Ralph. Parang ang bango. Parang amoy babae. Kinakausap ni Kyla ang sarili niya habang lumilingalinga at inaamoy-amoy ang paligid. At sa hindi inaasahan ay nakita niya ang polo ng nobyo na nakasiksik sa tagiliran ng driver's seat. Sakto namang baba ni Ralph at nang makita si Kyla sa driver's seat ay saka pa niya naalala ang itinatagong polo. Nagmamadaling lumapit si Ralph. Babe, why are you... Napahinto si Ralph sa kanyang sasabihin dahil ibinungad na ni Kyla ang polo na itinatago niya. Habang nasa biyahe ay nanatiling tahimik sila Kyla dahil pagkatapos niyang ipakita ang polo ay hinablot naman ni Ralph iyon at inihagi sa basurahan. Hanggang sa makarating sila sa mamahaling restaurant na madalas nilang kainan ay hindi pa rin kumikibo si Kyla. Hindi naman alam ni Ralph kung paano niya ito susuyuin dahil hindi niya alam kung paano magsisimulang magpaliwanag. Aamin ba siya? Nakauwi na silang dalawa ay hindi pa rin kumikibo si Kyla at nanatiling tahimik. Kaya naman ay hindi na nakatiis si Ralph at sinubukan niyang suyuin si Kyla. Babe, please, let's talk. Hinawakan ni Ralph ang kamay ni Kyla. Tumingin lamang si Kyla at tinabig ang kamay ni Ralph at dahil may ugali si Ralph na mabilis mapikon ay hindi nito napigilan na singhalan si Kyla. What the fuck, Kyla? Napaka-OA mo naman sa ginagawa mo. Mataas ang boses ni Ralph. Ano, Ralph? OA? OA? Ako? At sa wakas ay nagsalita na si Kyla. Oh, ikaw! OA ka. See? Sa wakas nagsalita ka din? Akala ko napipipi ka na eh. Galit pa rin si Ralph. Gumisi naman si Kyla. Oh, wow ha? O wala ba akong karapatang magalit ha, Ralph? May tinatago ka sa akin. What if palit tayo ng sitwasyon ha, Ralph? Sa kotse ko, makita mong panty ko. May kondom. How do you feel? What will you say? But knowing you, Ralph, iiwanan mo na naman ako, for sure. Like what you're always doing. Hang out with your friends and leave me here. Pero ako, Ralph, kahit nakakaletsyeng nakita ko yung polo mo, andito ako. Hindi lang ako nakikipag-usap sa'yo kasi nag-iinis ako. Nasasaktan ako, Ralph. Kasi wala ka malang explanation kung bakit mo tinago ang damit mo. And worse, it smells a woman's perfume. Now tell me, Ralph, am I overreacting? Biglang bumagsak ang mga luha ni Kyla at nagdire-diretso na ito sa taas. Hindi naman na sumagot si Ralph at tinayaan na muna si Kyla na mag-isa. Habang binibigyan ni Ralph ng oras si Kyla, ay nakaisip naman siya ng dahilan para gawing palusot. Kaya naman bumalik na siya ng kwarto at sinubukan muling suyuin si Kyla. Pagpasok ni Ralph ng kwarto ay nakita niyang nainom na si Kyla ng wine.
Niyakap niya ito mula sa pagkakatalikod nito dahil alam niyang kahinaan ito ni Kyla. Babe, I'm really sorry. I really do. Mahigpit ang pagkakayakap ni Ralph at napapikit naman si Kyla. Iniharap ni Ralph si Kyla at saka nagsimulang magpaliwanag. Babe, I'm sorry, okay? I admit, nakipagsayaw ako sa babae. That's why naamoy mo yung perfume niya. Pero yun lang yun. Wala na. Mata sa matang nakatingin si Ralph kay Kyla habang nagpapaliwanag. Nakatitig lang si Kyla kay Ralph. Blanco ang mga mata. I'm telling the truth, babe. You can ask my cousin. I was with him. Look, babe. I changed my shirt because I don't want to make you sad and get hurt. Overthinking because of that stupid perfume of that girl. Pero nakita mo pa rin. Lalo pa tuloy mas lumala. Nalulungkot na sabi ni Ralph para maging mas makatotohanan. Nanatiling tahimik naman si Kyla. Are we good now, babe? Tanong pa muli ni Ralph. At dahil ayaw na lang ding pahabain ni Kyla ang argumento nila ng nobyo, ay isinantabi na lamang niyang nararamdamang selos at duda. Tumango na lamang si Kyla. Thank you so much, babe. I promise. It won't happen again. Hinalikan ni Ralph si Kyla sa noo at niyakap muli ng mahigpit. Bagaman ang pag-aakala ni Ralph na okay na sila ni Kyla, ay iba pa rin ang nararamdaman ni Kyla. Galit pa rin si Kyla at hindi maiwasan ang magduda. Dumaan ang mga sumunod na araw ay hindi na katulad ng dating pagsasama ni na Kyla at Ralph. Hindi maitatago ni Kyla ang pagdududa at pag-iisip kaya naman mas gusto niyang hindi na lang kaharap si Ralph at nagsusubsob na lamang sa trabaho. At dahil nawala na ng tuluyan ng oras si Kyla para kay Ralph, ay madalas na rin itong hindi umuwi ng bahay. Napapadalas tuloy ang pagkikita ni Ralph at ni Nori dahil ito ang naging comfort zone ni Ralph. Noong una ay hinahayaan lamang ni Kyla ang ginagawa ni Ralph. Ngunit nang nakaramdam na siya ng ibang kutob ay naisipan niya ng hulihin ang nobyo. So, she's the girl. Tanong ni Kyla nang sumugod ito sa bar na tinatambayan ni Ralph. Kasama nito ang iba nilang mga kaibigan at pinsan ni Ralph. At tinotolerate niyo pa si Ralph? Singhal ni Kyla sa mga kasamahan ni Ralph. Kyla, please! Bulong ni Ralph pagkahatak ng braso ni Kyla. Kinabig naman ni Kyla ang kamay ni Ralph. Let's go home. Sambit ni Kyla at lumabas ng bar. Agad din namang sumunod si Ralph kay Kyla ngunit hindi para umuwi. Kung hindi para kunin ang kanyang mga gamit dahil may pagtatapat na siya kay Kyla. What are you doing? Tanong ni Kyla habang nag-iempake si Ralph. Hindi naman nagsalita si Ralph. Ralph, please magsalita ka naman. Naiiyak na si Kyla. Ngumisi naman si Ralph at umigil sa pag-iempake. Alam mo pala kung paano sabihin yan. Akala ko kasi hindi mo alam. Since ganitong-ganito naman yung ginawa mo sa akin noong mga nakaraang araw. Hindi ka nagsasalita. Ang layo-layo mo. Sabi mo okay na tayo. Pero asan ka, Kyla? Mas naging busy ka pa. Ngayon anong pakiramdam ng nilalagpas-lagpasan, ha? Hinagsasalita ka. Pero parang wala akong naririnig. Galit na sambit ni Ralph. I asked you, Ralph, kung sinong may-ari ng pabango na naamoy ko sa polo mo. But you lied. Nanggigigil na tugon ni Kyla. You lied, Ralph. I tried myself na paniwalaan kita. Pero mabigat. You made only one mistake. But you also had the chance to make it up with me. Pero anong ginawa mo, Ralph? Siya pa rin ang kasama mo the whole time, imbis na suyuin mo ko. Umiiyak na si Kyla. Meron akong pagkukulang, Ralph, oo. Pero hindi valid reason yun para mag-cheat ka. You keep on saying na hindi mo kilalang babaeng nakipagsayaw sa'yo. Pero she's still the same girl. Amoy na amoy ko, Ralph. At tandang-tanda ko kung anong pabangong na amoy ko sa damit mo.
siya yun. Kaya please huwag ka nang mag-deny. Napahagulhol na lang si Kyla. She's pregnant! Sigaw ni Ralph. Natigilan si Kyla. Para siyang nabingi sa sinabi ni Ralph. Kahit napakalinaw naman ang sinabi nito. Para naman siyang binuhusan ng malamig na tubig na may maraming lamang yelo. Nanigas ang kanyang katawan na tila ayaw nang gumalaw ni pumalag. I need to go now. Natauhan na lamang si Kyla nang marinig na nagpaalam si Ralph. Mabilis na humarang si Kyla sa pinto at lumuhod sa harapan ng nobyo. Babe, please. I'm begging you. Mag-usap tayo. Pwede naman tayong bumuo ng baby natin, diba? I already talked with my OB last week. Sabi niya, pwede na daw ako magbuntis. Please, ayusin natin to, babe. Mahal na mahal kita. Parang bata si Kyla na umiiyak at humihikbi habang nakaluhod at ang mamakaawa kay Ralph. I can't leave her, Kyla. Aminin na natin sa mga sarili natin na hindi na tayo masaya. Siya nang mahal ko ngayon. And I can't lie from you anymore. Diretsong sagot pa ni Ralph kay Kyla. Nakalabas na ng kwarto si Ralph ngunit mabilis naman na nakaharang sa hagdan si Kyla. Babe, tatanggapin ko. Please, huwag mo lang akong iiwan. Pagmamakaawa para ni Kyla. What? Nakakunot naman ang noon ni Ralph na tanong kay Kyla. It's okay, kahit buntis siya, babe. If you want, she can stay here with us if you want to. Basta huwag mo lang akong iwan, babe. I love you that much at hindi ko alam kung paano ako magsisimula kung wala ka. Iyak na iyak pa rin pakiusap ni Kyla. Are you out of your mind? Galit na singhal ni Ralph kay Kyla. Ngunit bato ang puso ni Ralph na tila ay walang narinig. Dire-diretso pa rin itong bumaba ng hagdan, dalang maleta at lumabas ng pinto. Mahal na rin kasi ni Ralph si Nori at tuluyan na ngang nawala ang pagmamahal para kay Kyla. Lalo na't nagbuntis na si Nori. Ito naman talaga ang gusto ni Ralph. Ang makabuo ng baby at saka magpapakasal. Ayun nga lang, hindi kay Kyla, ngunit sa ibang babae. Agad na sumunod si Kyla at sinubukang habulin si Ralph, ngunit mabilis itong nakasakay sa sasakyan at tuluyan ng umalis. Naiwan si Kyla na luhaan at halos maghalo ng sipon at luha sa sobrang iyak. Nanghina si Kyla at napaupo. Hindi naging madali para kay Kyla ang naging buhay niya simula nang iwanan siya ni Ralph. Halos araw-araw siyang umiiyak at napapahagulhol na lamang sa tuwing nakikita ang mga bagay na nakakapagpapaalala sa dating nobyo. Naging usap-usapan din sa social media, dyaryo at TV ang biglaang pag-cancel ng kanilang kasal. Isang linggo lang nakalipas pagka-announce ang cancellation ng kanilang kasal ay in-announce na rin ni Ralph ang kasal niya at ni Nori. Simpleng kasal lang ito at dahil nagdadalang tao na nga si Nori ay minadali na nila. You will be fine, Iha. Advice kay Kyla ng kanyang OB dahil doon niya napanood ang balita. Napaiyak na lamang muli si Kyla. I know you will be glad na makita ang new result ng mga lab test mo. Nakangiting sambit ng OB ni Kyla. Kinuha naman ni Kyla ang papel na iniabot sa kanya ng OB niya. Ano pong ibig sabihin nito, Doc? Tanong ni Kyla. It's a good news, Iha. Tuluyan ang nawala ang PCOS mo. Masayang ibinalita ng OB ni Kyla sa kanya. Ngumiti ng bahagya si Kyla ngunit wala na ang sabik. Aren't you happy, Kyla? Tanong tuloy ng OB ni Kyla. Masaya po, Doc. At thank you nga po pala for guiding me all the way ng medication ko. Tipid ng ngiti ni Kyla. Hinawakan naman ng OB ang kamay ni Kyla. At least, pwede ka nang magka-baby, diba? Tanong nito kay Kyla. Paano naman po mangyayari yun, Doc? Wala naman po akong boyfriend. Malungkot na tugon ni Kyla. Bakit? Sino bang may sabi na may boyfriend lang ang pwedeng magbuntis? We do have other options. Basta sigurado ka na gusto mo na magka-baby, ha? Paliwanag naman ng OB ni Kyla.
Parang na-curious naman si Kyla. Ha? Paano po yun, Doc? Tanong naman ni Kyla. Oh, ayan. Si Doc Arnold. Mabait yan. Siya magpapaliwanag sa'yo tungkol sa IVF. Iniabot kay Kyla ang isang papel as referral request sa doktor na tinuturo nito. IVF? Nakakunotang noon ni Kyla. Sa kagustuhan na magbuntis ay pinuntahan ni Kyla ang doktor na tinutukoy ng OB niya. Desperada na siya. Gusto niyang patunayan kay Ralph na may pakinabang siya sa mundo, na kaya niya magdalang tao. Good morning, ma. May appointment po ba kayo kay Doc? Salubong sa kanya ng assistant ni Arnold na si Macy. Good morning. Actually, na-refer lang ako dito ng OB ko. Is it okay if walang appointment? Tanong ni Kyla. Naku ma'am, kailangan po kasi magpa-schedule muna kayo ng appointment eh. Hindi na naituloy ni Macy ang sasabihin niya dahil dumating si Arnold. Let her in, Macy. Wala pa naman akong patient. Sambit nito. Pagsalyap ni Kyla ay nagtama ang kanilang mga mata ng doktor na si Arnold. Tila nag-slow motion naman ang kanilang paligid. Saglit pa ay natauhan sila nang nagsalita na si Macy. Ma'am, let me get your information po. Nakangiting sambit ni Macy. Ay, sorry. Natatawa namang sagot ni Kyla. Matapos magbigay ng kanyang personal information kay Macy, ay pumasok na ng clinic si Kyla. Have a seat, please. Sabi ni Arnold. Ngumiti naman si Kyla at naupo. Hi, anong pangalan mo? Tanong ni Arnold kay Kyla na nakatitig sa kanyang mga mata. I'm Kyla. Naiilang na tugon ni Kyla pero iginawad pa rin ang kanyang kamay upang formal na makipagkilala kay Arnold. Tinanggap naman ni Arnold ang kamay ni Kyla at nakipagkamay rin dito. Pagkatapos ay tumikim na si Arnold. I am Arnold and I think you know me as you said earlier na nirefer ka sa akin ng OB mo, tama? Tanong pa ni Arnold. Yes po. Magalang naman na tugon ni Kyla. Pwede bang alisin na natin yung po at opo? Bata pa naman ako eh. Pagbibiro pa rin ni Arnold. Natatawa naman si Kyla. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ngunit magaan ang loob niya kay Arnold. Nung una ay naiilang siya at unti-unti ay nararamdaman niya okay naman pala ito. Napakagwapo naman kasi ng doktor na to kaya walang babae ang hindi mapapatitig sa tuwing makikita ang malaanghel na mukha ni Arnold. IVF? Are you sure about that? Alam mo ba kung magkano magagastos mo kapag nag-proceed tayo? Gulat na gulat si Arnold ang sabihin na ni Kyla kung ano ang pakay niya. Mahal ba yun? Tanong namang balik ni Kyla. You don't have any idea how much it costs, do you? Pag-isipan mo muna yan, Kyla. Suggestion ni Arnold. Kahit magkano pa, Doc. Please, gagawin ko ng paraan. Pag-insist ni Kyla. Tiningnan naman siya ni Arnold. What made you do this? Bakit masyado ka naman atang desperate? Diretsang tanong ni Arnold kay Kyla. Ngunit biglang napahagulhol si Kyla. Hey! Nagulat naman si Arnold sa ginawang pag-iyak ni Kyla. Tumayo ito sa kinauupuan at hinarap si Kyla. Bakit ka umiiyak? Baka sabihin na makakita sa'yo pinapaiyak kita. What's wrong with you? Nag-aalalang tanong ni Arnold. Patuloy na umiyak si Kyla na lalong nakapagpataranta sa doktor. Kaya naman kumuha ang doktor ng ice cream sa kanyang refrigerator at iniabot iyon kay Kyla. Napahinto na lamang si Kyla at kinuha din ng ice cream. Ano ko? Bata? Tanong ni Kyla habang humihik-bihik-bi pa. I used to give that to my ex-girlfriend. Kapag umiiyak siya or malungkot siya, bibigyan ko lang siya ng ice cream, okay na. So how do you feel? Tanong ni Arnold. Hindi naman basta mawawala yung sakit eh. Nagsisimula ng lumuha si Kyla pero sa pagkakataong ito ay kalmado na siya kahit patuloy na dumadaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. If you don't mind me asking, Kyla,
Pwede ko bang malaman kung anong nangyari sa inyo ng ex mo? Hindi na mapigilan ni Arnold ang hindi magtanong kay Kyla. It's a long story, Doc. The only reason why I want to undergo IVF is para mapatunayan ko na kaya ko rin magdalang tao. Kwento ni Kyla habang umiiyak. Napatigil naman si Arnold. I know it sounds stupid. Pero yes, I'm desperate to do this. Well, iniwan lang naman ako ng fiancé ko. Kasi almost 2 years kaming naghintay na magbuntis ako. Pero in the end, iba yung nabuntis niya. Iyak na naiyak si Kyla at hindi na maawat ang sarili sa pagkagulhol. Naawa naman si Arnold at hindi malaman kung paanong i-comfort si Kyla. Look, Kyla. Listen to me. It's very rare sa mga babae ang hindi nagbubuntis kapag nakisama na sila sa mga partner nila. Unless meron silang mga serious health problem or baog sila. In your case, wala naman ako makitang dahilan para hindi ka magbuntis. I saw your previous record with your OB and everything's fine. Even if you have PCOS and once nag-undergo treatment ng isang babae, there's 90% chance na magbuntis siya. So I don't think naging sincere ang pag-focus ng ex mo sa'yo, Kyla. Diretsong sabi pa ni Arnold kay Kyla. Natigilan naman si Kyla at napaisip siya. May point nga si Arnold. Kung gusto talaga ni Ralph na magbuntis siya, ay magagawa niya ito. Pero dahil nga hindi na rin sila naging okay ng dating nobyo, ay nabaling ang intensyon nito sa iba. I have to go. Sabi ni Kyla sabay tayo dahil wala na siyang gustong sabihin. But what about the IVF? Tutuloy ka pa ba? Pahabol na tanong naman ni Arnold. Sinabi ko na, Doc, kahit anong mahal pa yan, magagawan ko ng paraan. For now, I just want to be alone. Matabang na sagot ni Kyla. And how about the sperm cells? Do you have someone na pwedeng mag-donor for you? It will cost you even more kung wala pa. Suggestion naman ni Arnold. Whatever it takes. Supladang sagot ni Kyla. Napailing na lang si Arnold. Pagkalipas ng halos 1 linggo ay bumalik na si Kyla upang subukan ng IVF at kagaya ng sinabi ni Arnold ay talagang mas magastos ang ginawa niyang pagkuha ng donor. Isa itong American model na mula pa sa States dahil hanggat maaari, ang gusto sana ni Kyla ay yung hindi niya nakikita sa Pilipinas ang magiging biological father na magiging baby niya. How do you feel now? Tanong ni Arnold na matapos ang IVF kay Kyla. Nasa clinic pa rin kasi nito si Kyla at nagpapahinga. I think I should go, sabit ni Kyla. Hindi ba in-explain sa'yo, Kyla, na hindi ka pwedeng tumayo? Madiin namang sabi ni Arnold. Paano ako uuwi? Tanong ni Kyla. Of course, I have to take care of you. I'm your doctor, right? Nakaismid naman ang sagot ni Arnold. I have nothing to pay for you now. Halos na ubos na yung ipon ko for extra expenses. And I don't want to pay anything more extra. Supladang sabi naman ni Kyla. Kahit kayang-kaya niya namang magbayad ay ayaw na ni Kyla na gumastos dahil ayaw niyang galawin yung mga allowance niya na naipon mula sa mommy at daddy niya. Saglit pa ay inuwi na si Kyla ng mga nurse ni Arnold kasama siya. Kyla, iiwan ko si Macy dito para maging personal nurse mo, okay? We have to make sure na mag-ovulate ka within 2 weeks. Paliwanag ni Arnold. At tulad nga na napag-usapan ay nagstay si Macy kay Kyla habang hinihintay nila na mag-ovulate si Kyla. Ngunit wala pang 2 linggo ay kinailangan na ni Macy na umuwi dahil may emergency sa kanila. At dahil wala namang available sa mga tauhan ni Arnold para magstay kay Kyla, ay wala silang ibang choice kung hindi si Arnold ang humalili. What are you doing here, Doc? Tanong ni Kyla dahil nagulat siya na si Arnold ang may dala ng kanyang pagkain. Macy need to go back to the province kasi may emergency. Explain naman ni Arnold. Tumango naman si Kyla. Oh, kumain ka na. Sabit ni Arnold. Thank you, Doc. Nakangiting sabi ni Kyla. Ngumiti naman si Arnold.
It's my responsibility to do this. You paid me a lot. Supladang sabi ni Arnold. Umismid naman si Kyla at kumain na lamang. Si Arnold na nga nag-alaga kay Kyla habang wala pa si Macy. Sa hindi maintindihang dahilan ay natatakot sa maaaring mangyari sa dalaga na baka hindi ito mag-ovulate. Hindi niya maiwan si Kyla kaya naman wala ring doktor sa klinik niya. Hanggang sa isang araw bago matapos ang 2 linggo. Sigaw ni Kyla. Nang mga oras na yon ay wala si Arnold kaya naman tinawagan agad ito ni Kyla at mabilis na pumunta sa bahay nila. Pagdating ni Arnold sa bahay ni Kyla ay nagmamadali nila itong dinala sa klinik niya. At pagdating doon ay sumailalim si Kyla sa Trans V. Sa kasamaang palad ay nalaglagan si Kyla. Hindi nabuo ang egg cell niya at ang sperm cell ng lalaking naging donor niya. I'm sorry, Kyla. Ang tanging nasabi na lamang ni Arnold. Bigla namang tumulo ang mga luha ni Kyla. Hindi na siya para magsalita pa. Hindi niya na rin naman alam kung bakit at paanong nangyari na nalaglagan siya dahil ginawa naman niya ang lahat upang maging successful ang kanyang pagdadalang tao. Natigilan na lamang siya nang biglang nag-abot ng tissue si Arnold. Tiningnan siya ni Arnold ng mata sa mata at tila nararamdaman ang sakit na nararamdaman niya. Uy! Saka pa may lumabas sa mga bibig ni Kyla habang patuloy na tumutulo ang mga luha. Kyla, remember that all things happen for a reason. Kung hindi man para sa'yo ay may dahilan yun. Kaya kung hindi man naging successful ang IVF mo, ibig sabihin, it's not meant to be. Sinubukan ni Arnold na pagaanin ang loob ni Kyla. So nagdalang tao yung babae ng ex ko. Kasi meant to be sila? Kasi silang dalawa talaga yung para sa isa't isa? Tapos I'm here, crying, kasi stupid ako na hindi ko malang naramdaman na hindi pala siya yung tamang tao para sa akin. Meant to be din ba na paulit-ulit akong masaktan kapag nakikita ako palagi yung balita about sa kanila kung gaano silang kasaya together? At napakagulhol na si Kyla. Awang-awa naman si Arnold at naiisip niya na hindi na dapat siya nanghihimasok pa sa problema ni Kyla. Hindi naman successful ang IVF nito kaya wala na silang dapat pag-usapan. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan ng sarili kung bakit dinadamayan niya si Kyla. Gusto mo bang ulitin na lang yung treatment? Suggestion ni Arnold. Natigilan naman si Kyla. I almost lost $500,000 pesos, Doc. I don't think I can lose more. At tumalikod na si Kyla upang makapagpahinga. Hinayaan na muna siya ni Arnold dahil alam niyang sobrang frustrated pa ito. Simula nung araw na nangyari yon ay hindi na bumalik si Kyla sa klinik ni Arnold at tila ba ay hinahanap-hanap ng mga mata niya ang bawat wangis ng kagandahan ni Kyla. Kaya naman naisip ni Arnold na puntahan ang dalaga. Ngunit pagdating niya doon, Kyla! Nakita ni Arnold na nakahandusay si Kyla sa labas ng gate nito. Walang malay. Dinala niya kaagad si Kyla sa pinakamalapit na ospital. Where am I? Nagising na si Kyla. Kyla, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Arnold. Anong ginagawa ko dito? Bakit ka nandito? Dalilitang tanong ni Kyla. I found you unconscious dun sa labas ng gate ninyo, kaya nagmadali ako na dalhin ka dito. Paliwanag ni Arnold. Hindi mo na sana ginawa yan. Hinayaan mo na sana ako mamatay. Umirap pa si Kyla. Are you crazy? Hindi mo ba alam kung ilang tao ang may mga sakit pero lumalaban para mabuhay? While you, gusto mong mamatay at sayangin ang buhay mo dahil sa walang kwentang tao? Naiinis sa singhal ni Arnold. Ano bang alam mo? Wala kang alam kaya huwag kang magsalita. Muling tumulo ang mga luha ni Kyla. I know, Kyla. I know how it feels like. I know how it hurts. I've been there. Pumunta si Arnold sa may bubog ng bintana ng kwarto ng ospital kung saan naka-admit si Kyla. Tumanaw siya sa malayo.
Tiningnan naman siya ni Kyla. Paano mo nasabi na alam mong pakiramdam? Hindi na napigilan ni Kyla na hindi magtanong. I had Tonette before. But the more we strived hard para mabuhay siya, the harder na hindi yung binigay sa amin. I lost her 3 years ago. And it was so hard to accept the truth na wala na siya. Gusto niyo pang mabuhay, Kyla? And like you, we also plan to have a family. That's why habang nakikipaglaban siya sa sakit na cancer, I was giving my best to study para maging doktor. And I made it. She was my very first patient na successful yung IVF treatment. We thought we can have a baby. Pero dahil nagdalang tao siya, mas lalo pang naging complicated ang lahat. Tonette has only weeks left. I'm sorry, Arnold, pero wala na tayong magagawa. Sambit ng doktor ni Tonette. How about my baby? Biglang nagsalita si Tonette na gising pala habang kinakausap ng doktor niya si Arnold. Hinang-hina ang katawan nito at nagpapahiwatig na nais sang magpahinga. Bigla namang tumulo ang mga luha ni Arnold at bumaling kay Tonette. Hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ng nobya at hinalik-halikan nito. Listen to me, mahal. Mas safe si baby kung kasama mo siya, diba? Sa pupuntahan mo. In paradise, mas magiging masaya kayo. At hindi na napigilan ni Arnold ang mapahagulhol. Naramdaman na lamang niya na hindi na nakahawak sa kanya ang nobya dahil wala na pala itong buhay. Sariwang-sariwa pa kay Arnold ang nakaraan. Nagulat na lamang siya nang lumapit sa kanya si Kyla at iniabot ang tissue. Umiiyak na pala si Arnold. Oh, I'm sorry. I was scared away. Kinuha ang tissue at pinunasan ni Arnold ang kanyang mga luha. Nanatili namang nakatitig sa kanya si Kyla. Why? Tanong tuloy ni Arnold. Saglit na napayuko naman si Kyla at tumunghay muli. Thank you for sharing about your past. And I'm sorry for your loss. Sincere na sabi pa nito. Kumindot naman si Arnold. Well, yeah. Ganun talaga. So as I told you, huwag mong sayangin ang buhay mo, Kyla. Kasi marami pang tao ang gustong mabuhay. Napaiyak na naman si Arnold at hindi niya maituloy ang nais sabihin. And like what I was saying, if it's not meant to be, it's not meant to be. Tumitig si Arnold sa mga mata ni Kyla habang patuloy na tumutulo ang luha. Niyakap naman siya ni Kyla, yakap na mahigpit dahil na-realize nito na tama si Arnold. Masarap mabuhay kaya hindi dapat ito sinasayang. Simula noon ay palagi nang nagkikita si Arnold at Kyla. Si Arnold ang naging healing step ni Kyla. Naging madalas ang pagpunta ni Kyla sa klinik ni Arnold at masaya sila sa tuwing magkasama. Minsan na nasa park silang dalawa ay nakita ni Arnold kung paanong tumingin si Kyla sa mga magmami na nakatambay doon. Nakikita niya sa mga mata ni Kyla na magiging mabuting ina ito pagdating ng panahon. Good morning! Bati ni Kyla nang dinalaw niya si Arnold sa klinik nito. Hey! Bati din ni Arnold. Bakit ang aga mo naman akong pinapunta dito? Pagtataka ni Kyla dahil maagang nag-text sa kanya ang doktor na puntahan siya sa klinik nito. Well, I got a good news for you. Excited na tugon ni Arnold. And what good news is that? Nakakunot ang noo ni Kyla. My clinic is going so well at sobrang taas ng rating niya among the other clinics here in Manila. Since 3 lang naman kaming pangalan yung may kakayahan for IVF treatment dito. So, pa-intense sa sambit ni Arnold. So what, Arnold? Excited din si Kyla sa sasabihin ni Arnold. I want to give you a present. Pagtuloy ni Arnold sa naisabalita kay Kyla. Present?
What present? Nagtataka si Kyla. Let's do it again, Kyla. Let's do the IVF treatment one more time. Diretsong sabit ni Arnold. Hindi naman makapaniwala si Kyla sa sinabi ni Arnold. Sinabi ko na sa'yo, Arnold. Hindi na ako mag-aaksaya pa ng pera para dyan. Natatawang sagot naman ni Kyla. At sinong may sabi na may babayaran ka? As I mentioned earlier, it's a present, Kyla. It's a gift. Nakangiting paliwanag naman ni Arnold. Are you kidding me? Hindi naman maitago ni Kyla ang ngiti sa kanyang mukha. No, I'm not. Nakangiti din si Arnold. Aww! At niyakap ni Kyla si Arnold. But, I have one condition. Biglang sabi ni Arnold. Kumalas naman sa pagkakayakap si Kyla. Ano naman yun? Nagibang mukha ni Kyla. We're going to use my semen. Seryosong mukha ni Arnold na nagsalita. Natigilan si Kyla. What now? Tanong muli ni Arnold. Let's do this. Buo ang loob na sagot ni Kyla. Tatanggi pa ba si Kyla? Sa kagustuhan na magdalang tao ay agad-agad na pumayag si Kyla at on the spot ay isinalang na siya ni Arnold upang maisakatuparan ng IVF treatment sa kanya. At tulad ng proseso noong una ay kailangan na naka-bedrest lang si Kyla within 2 weeks upang maging successful ang treatment. Kaya naman napagdesisyon na nilang dalawa na doon na muna magstay si Kyla sa bahay ni Arnold upang mabantayan nitong maigi. Eto ng team mo, Miss Kyla. Nakabalik na si Macy ng Maynila at siya nang nagbabantay kay Kyla sa tuwing nasa clinic si Arnold. It's nice to see you here again, Macy. Thank you nga pala sa tsaa. Nakangiting sabit naman ni Kyla. Nice to see you again din po. Miss Kyla? Pwede po ba ako magtanong? Sabit ni Macy. Please, go on. Tugon naman ni Kyla. Jowa niyo po ba si Doc? Chismosang tanong ni Macy. Muntik namang masamit si Kyla sa tinanong ni Macy sa kanya. Ano ba naman yung tanong mo, Macy? Parang nakakaloka naman. Natatawang sagot naman ni Kyla. Oh, sorry, Miss Kyla. Nagtataka lang po kasi kami kung bakit ibang-iba yung treatment sa inyo ni Doc. Pero in fairness po, bagay po kayong dalawa. Kinikilig-kilig pang sabi ni Macy. Kayo pinagchichismisan niyo ang boss ninyo, isusumbong ko kayo. Biro naman ni Kyla. Miss Kyla, wag naman po. Natutuwa lang naman po kami, at least may makakasama na si Doc sa buhay niya. Simula po kasi nung mawala yung girlfriend niyang si Miss Tonette, sobrang boring na ng love life ni Doc. As in trabaho na lang siya nakatutok. Paliwanag pa ni Macy. Napaisip naman si Kyla at tunay palang istorya nito sa namatay na girlfriend ni Arnold dahil sa sakit na cancer. Ano ka ba, Macy? Friends lang kami ni Arnold at hanggang doon lang yun. Tinutulungan niya lang ako ngayon sa struggles ko kaya andito ako ngayon sa bahay niya. Sabit naman ni Kyla para maliwanagan si Macy. At tumangutango naman ito. Asus, 1 week po kasi magli-leave daw si Doc para daw po mabantayan kayong mabuti. Hindi pa rin mapigilan ni Macy ang matabil nitong dila. Sinabi niya yon? Natatawang tanong ni Kyla. Opo. Mabilis namang sagot ni Macy. Macy? Nagulat si Kyla at Macy sa boses na narinig mula sa pintuan ng silid na iyan. Bigla namang dumating si Arnold. Ano na naman ang chinichismis mo dyan? Tanong ni Arnold na diretso. Natatawa naman si Kyla sa nakikitang reaksyon ni Macy. Nagkakwentuhan lang naman kami Pagtatanggol ni Kyla kay Macy. Maya-maya ay nagpaalam na si Macy. Ang mean mo naman kay Macy? Pinagalitan ni Kyla si Arnold. Ano ka ba? Sanay ng mga staffs ko sa akin. Oh, kumain ka na. Sabay bigay ni Arnold ng biniling pizza para kay Kyla. Wow, that's my favorite. How did you know, huh? Tanong ni Kyla kay Arnold.
I just knew it. Malagkit ang mga ngiti ni Arnold kay Kyla. Bigla namang nailang si Kyla kaya iniwas ang mga mata sa doktor na kaharap. I'm going to take care of you starting tomorrow, sabit ni Arnold. Ha? Bakit? Kaya naman namin ni Macy dito. Tugon naman ni Kyla. Naaalala niyang sinabi ni Macy na mag-leave nga si Arnold ng 1 linggo para mas mabantayan siya. Ayoko magkamali at masayang muli ang ginawa natin, Kyla. I want this to be successful and worthy. Kaya please, huwag matigas ang ulo mo. We still have 1 more week. Huwag tayong makampante, Kyla. So please trust me on this. Seryosong sabit ni Arnold. Okay. Tanging tugon naman ni Kyla. Dumaan ang unang araw ng linggo ay na-enjoy ni Kyla ang pag-aalaga sa kanya ni Arnold. Ito nag-aasikaso ng kanyang pagkain at ng mga bagay na gusto niyang gawin like manood ng TV at kung makikinig siya ng music para mapawi ang inip sa pagka-bed rest niya. Hindi siya pinabayaan ni Arnold sa lahat. Bawat oras na naroon siya sa bahay ng doktor, hindi niya malaman kung paanong ipapaliwanag ngunit hindi niya nararamdaman ang ganitong treatment mula sa dating nobyong si Ralph. Maasikaso si Arnold, kaya alam niyang hindi ito mahirap mahalin at kung meron man itong magustuhan na babae. Arnold, bakit wala kang girlfriend? Biglang tanong ni Kyla nang minsan wala na siyang masabi habang pinagtatalop siya ng apple ng doktor. Ngumisi naman ang doktor. Sa tingin mo mawawalan ako ng girlfriend? Seryoso naman ang mukha ni Arnold. Natigilan naman si Kyla sabay tawa naman ang malakas ni Arnold. I'm in love, actually. Dagdag pa ni Arnold at seryosong muka. She's so lucky then. Tipid ang mga ngiti ni Kyla. Well, we're still waiting for the right time. Looking forward for our future. Sambit ni Arnold. Tumangutango naman si Kyla. Okay. Kainin mo na yung mga sliced apple, ha? May tatawagan lang ako sa clinic. I'll be right back. At lumabas muna ng kwarto si Arnold. Paglabas ni Arnold at parang may naramdaman si Kyla sa kanyang puso na kakaiba. Hindi niya yun maipaliwanag sa kanyang sarili ngunit alam niyang napahiya siya sa pag-aakalang walang kasintahan si Arnold. Napabuntong hininga na lamang si Kyla. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay nila. Ito na ang araw na ita-transview ulit si Kyla upang malaman kung may nabuong amniotic sac sa loob ng kanyang sinapupunan. Kinakabahan ako, Arnold. Sambit ni Kyla habang sineset up ng equipment na kakailanganin nila para sa transv. Hinawakan naman ni Arnold ang mga kamay ni Kyla. We're in this together. Tugon naman ni Arnold. Kinakabahan din siya, ngunit mas minabuti niyang huwag na lamang ipahalata kay Kyla. Sinimulan nang ipasok sa maselang parte ng katawan ni Kyla ang equipment na gamit para sa transv. Ayaw niya magmulat o kahit sumulyap man sa monitor. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Arnold habang ginagawa ang pagta-transv sa kanya. Alam niyang kinakabahan din ng doktor. Saglit pa. Kyla, tawag ni Arnold. Hindi namulat si Kyla dahil natatakot siya sa maaari niyang makita sa monitor. Kyla, please open your eyes. Sambit ni Arnold. Unti-unti nang binuka ni Kyla ang kanyang mga mata at bigla na lamang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata kahit hindi niya naintindihan ang nais sabihin ng monitor na nasa harapan niya. Ang alam ni Kyla na isa itong buhay na regalo ng taas. Pinagkalooban siya ng buhay na habang buhay niyang mapag-iingatan at ang parte ng kanyang pagkatao. Congratulations to us, Kyla! We're pregnant! Sa sobrang saya ay nasambit ni Arnold ang we. Anong we? Tanong ni Kyla sa kanyang sarili. Ngunit dahil umaapaw sa kaligayahan ng kanyang puso, ay isinagtabi na muna ni Kyla ang mga katanungan niya sa kanyang isipan. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili na kapwa nila yakap-yakap ang isa't isa. Kitang-kita niyang mga ngiti sa labi ni Arnold. Are you happy? Tanong pa nito habang yakap siya.
Yes! Sobrang happy! Tugon naman ni Kyla. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay hinahayaan lang ni Kyla ang pagyakap sa kanya ni Arnold. Gusto niya ang mga yakap ni Arnold dahil ramdam niyang safe siya at hindi pa babayaan ito. Nag-celebrate sila Arnold at Kyla kasama ang mga tauhan ni Arnold sa clinic. Are you happy? Tanong ni Arnold kay Kyla nang makita niya itong nag-iisa sa may balcony. Yeah, I'm so happy, Arnold. Thank you so much sa'yo. Nakangiting tugon ni Kyla. It seems that you're not, sabit naman ni Arnold. Tumingin naman si Kyla kay Arnold ng mata sa mata dahil alam niyang naiintindihan ni Arnold ang nararamdaman niya. At sabay yumuko si Kyla. Saglit pa ay tumunghay muli. I just can't believe na kaya ko palang makabuo. Hindi pala sirang bahay bata ko. Naluluhang sabit ni Kyla. Kung nung una ko palang siguro to ginawa, hindi siguro masisira ang relasyon namin ni Ralph. Dagdag pa ni Kyla. So, you're still thinking about him, huh? Nadismayang tanong ni Arnold. Naisip ko lang naman pero tulad ng sinasabi mo palagi, diba? Lahat ng bagay na nangyayari, may dahilan. And I'm not hoping na for the past to come back. It's just that I'm realizing myself, how I've learned from it. Nakangiting paliwanag ni Kyla dahil nararamdaman niyang iba na ang naging timpla ni Arnold nang i-open niyang tungkol sa ex niyang si Ralph. Bigla namang umiti si Arnold. So, what's your plan with the baby? Tanong ni Arnold. Mamahalin ko siya, kahit mag-isa lang ako. Ipaparamdam ko sa kanya na kahit wala siyang daddy. Biglang natigilan si Kyla. Nakatitig naman sa kanya si Arnold na wari may nais sasabihin, ngunit nahihiya lang na magsalita. I'm sorry, Arnold. Nahiya si Kyla na sabihin kay Arnold ang desisyon niya para sa bata. Kaya naman si Arnold ang nagsalita. It's okay, Kyla. That's why I'm asking you kung anong plano mo. And whatever it is, I respect your decision. Nakangiting sabit ni Arnold. Saglit pa ay tumayo na si Arnold at iiwan na sana si Kyla. Hindi naman sa ayaw ko makilala ka ng baby ko. Pero ayoko ng gulo. Ayoko makita na magiging anak ko na yung daddy niya. May ibang kasama. Ayoko na ng issue, Arnold. Dire-diretsong salita ni Kyla. Napangisi naman si Arnold at humarap kay Kyla. Hindi na rin nakapagpigil si Arnold at lumapit siya dito. Sobrang lapit. Lumakas ang tibok ng puso ni Kyla. Napapalunog si Kyla dahil mas lalong gwapo sa malapitan ng doktor na ito. Saglit pa ay natagpuan nila ang isa't isa na magkalapat ang mga labi. Hinalikan pala siya ni Arnold. Halik na sobrang sabik. Halik na naliligaw at ngayon ay natagpuan na ang tamang landasin. It's you, Kyla. I'm in love with you. And the baby in your womb. Malumanay na pag-amin ni Arnold kay Kyla. Natulala naman si Kyla at hindi makapaniwala sa nangyayari. Di ba you have? May sasabihin pa sana si Kyla. Ikaw ang tinutukoy ko, Kyla. Una pa lang kitang nakita, alam kong gusto na kita. Hindi ko lang alam kung paano ako magko-confess at kukuha ng tiyempo pero I think this is the right time para aminin ko yung feelings ko for you. Sincere na pag-amin ni Arnold. Ngayon pa ba ako panghihinaan ng loob na umamin sa'yo kung kailan buo na ang pinakahihintay nating pareho? Dagdag pa ni Arnold at maiyak-iyak pa. Hindi naman malaman ni Kyla kung paano siya sasagot. Kung paano niyang ipapaliwanag yung nararamdaman niya. Wala ka bang sasabihin? Tanong ni Arnold at tila nalulungkot. Napaiyak naman si Kyla.
Para akong lumilipad sa sobrang saya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Kyla. Niyakap siya ni Arnold at hinalikan sa noo. Masaya si Kyla dahil sa wakas sigurado na siyang sa kanyang sarili na nakalimutan na nga niya ang nakaraan. Nakakabigla lang para sa kanya na buong akala niya ay may iba talagang gusto si Arnold. Iyon pala ay walang iba kung hindi siya. Hindi niya na madadaya ang nararamdaman para kay Arnold dahil sigurado siya sa sarili niya na mahal niya na rin ito. Masayang masaya para sa kanila ang buong staff ng clinic. Hindi nagsisisi si Kyla na pinagbigyan ng sarili na buksang muli ang puso. Sobrang swerte niya kay Arnold na wala nang ibang ginawa kung hindi ang intindihan siya at ibigay ang kanyang mga gusto, lalo na't naglilihir. Dahil malapit ang magpasko ay may sorpresa si Arnold para kay Kyla. "What is this?" Tanong ni Kyla kay Arnold sa iniabot nitong puting sobre. Kumakain sila sa isang mamahaling restaurant. "Why don't you open it?" Sambit naman ni Arnold. Pagbukas ni Kyla ng sobre ay laking gulat niya nang makita ang plane ticket pala ito. "Prank ba to, love?" Maluhaluhang tanong ni Kyla. "Of course not. Di ba gusto mo na mag-out of the country tayo pag holidays? So ayan na. Prepare to pack up your things, Preggy, and we will fly to Japan." Excited na sambit ni Arnold. That week ay nag-flight nga silang dalawa papunta ng Japan at doon ay may plano pala si Arnold. "What is this?" Hawak ni Kyla ang singsing na may malaking diamond. Nakuha niyang singsing sa loob ng bulsa ng jacket ni Arnold. Nasa Japan sila upang mag-spend ng Christmas doon at hindi naman akalain ni Kyla na magpo-propose na rin pala sa kanyang nobyo. "Please, marry me?" Lumuhod si Arnold sa harapan ni Kyla at kinuha ang kamay ng nobya. "Yes, love, I will marry you." Maluhaluhang sagot naman ni Kyla. Hindi na para mag-atubili pa si Kyla. Si Arnold ang naging takbuhan niya ng mga panahong sugatan ng kanyang puso. Si Arnold ang naging sandalan niya ng mga panahon na pakiramdam niya ay iniwan na siya ng mundo. Buo na ang loob ni Kyla na pumasok sa panibagong level ng kanilang relasyon. Ang maging stable at bumuo ng pamilyang matagal niya nang pinapangarap. Napakabilis ang pangyayari dahil pagka-uwi ng magkasintahan ay nag-asikaso na sila ng kanilang kasal. Naikasal naman sila kaagad dahil sa kagustuhan ni Arnold na magamit na ni Kyla ang kanyang apelyido at ngayon ay ganap na si Kyla na Mrs. Valenciano. Isang araw, "Good morning, babe. I have something for you." Dinala ni Kyla ang asawa ng pack lunch. "You don't need to do this, love. I can call Grab Food na lang kesa mapagod ka pa." Humalik si Arnold kay Kyla sabay hawak sa tiyan nito. "Baby, how are you there? Did mommy make you tired of cooking? I will pinch mommy's nose." At pinisil na nga ni Arnold ang ilong ni Kyla. "Ouch!" Natatawa naman ang reaksyon ni Kyla. Maya-maya pa ay kumatok na si Macy. "Doc, andyan na po sa labas yung appointment ninyo," sambit ni Macy. "Okay, one moment please," sabi ni Arnold. "Okay po, Doc." At lumabas na si Macy. Love, is it okay kung doon ka na muna sa resting area ko magstay? I have an appointment right now and I need to entertain them," sambit ni Arnold. "Sure, love, no problem." At pumunta naman si Kyla sa resting area ng asawa. Pero doon lang din sa loob ng clinic ni Arnold. Maya-maya pa ay pumasok ng mag-asawa sa loob ng clinic. "Good morning, Doc." Bati kay Arnold ng isang boses. Pamilyar kay Kyla ang boses na yon, ngunit hindi na lamang niya pinansin dahil maaaring nagkakamali lang siya. At dahil nagdadalang tao ay mabilis na nakatulog si Kyla hanggang saan naalimpungatan siya na wala nang naririnig na boses. Lumabas na siya sa resting area. "Love?" Wala si Arnold sa loob ng clinic. Kaya naman lumabas na lamang si Kyla upang hanapin ang asawa ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon. "Kyla." Tawag sa kanya ng isang pamilyar na boses. Ramdam niya ang pagkakatitig sa kanya ng dalawang tao sa kanyang harapan.
Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Suot ni Kyla ang magarang maternity dress na bagay sa kanya. Halata na rin ang kanyang 5 buwan na tiyan. Miss Kyla, may kausap lang po si Doc sa conference room. Kahit kayo na lang pong pumirma dito. Iniabot ni Macy ang mga request forms kay Kyla para pirmahan. Pagpirma ni Kyla ay pansin na pansin tuloy ang kanyang wedding ring. How did this happen? Hindi nakatiis si Ralph at kinausap na si Kyla. Nakatingin naman ang asawa nitong si Nori. May kailangan pa ba kayo? Tanong ni Kyla na tila ay walang naririnig sa tinatanong ni Ralph. Kyla, I'm talking to you. Medyo tumataas ang boses ni Ralph. Baby, calm down. Huwag mo na siyang kausapin. Let's go. Awat naman ni Nori. Nanatiling nakataas ang noon ni Kyla na hindi sila tinitingnan sa mata. Maya-maya pa ay dumating na rin si Arnold. Oh, bakit aalis na kayo? Okay na ba yung mga referrals ninyo? May perma na ba? Tanong ni Arnold. Yes love. Ako na yung pumirma. Si Kyla nang sumagot sabay pumulupot sa braso ni Arnold. Oh, okay. Thank you, love. Sabit naman ni Arnold. Wala nang imik-imik si Ralph at lumabas na ito ng klinik. Si Nori naman ay humingi ng dispensa at nagpaalam na. Na makauwi na sila Kyla sa bahay ay hindi niya maiwasang hindi magtanong. Love? Iyong mag-asawa kanina? Anong problem nila? Bakit sila nagpa-check up sa'yo? Tanong ni Kyla. Will you believe it if I tell you na same case mo siya? She wants to undergo an IVF treatment. Kwento naman ni Arnold. Nalaglagan siya? Mahina ang boses ni Kyla. Yeah. Paano mo nalaman yun, love? Nagkwento ba siya sa'yo kanina habang wala ako? Nagtatakang tanong ni Arnold. Naisa nang ikwento ni Kyla na si Ralph ang dati niyang ex, ngunit mas minabuti na lamang niyang wag na lang sabihin dito dahil hindi naman na kailangan. Inakala ni Kyla na hindi na muling magkukrus ang kanilang landas, ngunit nagkakamali siya. Miss Kyla, may naghahanap po sa inyo. Sabi ng katulong nila Kyla, kaya naman nilabas ni Kyla ang nasabing bisita. Laking gulat ni Kyla dahil si Ralph ang taong naghahanap sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Takot na tanong ni Kyla. Hindi na pagmamahal at pagkasabik ang nararamdaman ni Kyla para sa dating nobyo na si Ralph. Kung noon iniisip niya na may mararamdaman pa siya kahit papaano sa dating nobyo, ngayon ay napalitan na ng takot dahil ibang-iba na si Ralph ngayon kesa sa Ralph na minahal niya noon. Mukha na itong delikado at hindi gagawa ng mabuti. Sobrang payat na tila'y gumagamit ng bawal na gamot. Why? Masama bang dalawin ko ang dati kong fiancé? Pang-aasar na tanong din ni Ralph. Ralph, please! Tahimik ng buhay ko ngayon. Kaya kung pwede, huwag mo na akong guluhin. Diretsong sambit ni Kyla. Ang OA mo naman, parang dinadalaw ka lang eh. Nakangising sagot pa ni Ralph sabay tingin sa tiyan ni Kyla. Ang laki na ng tiyan mo ah. Akmang lalapit si Ralph ngunit nakaatras agad si Kyla. Naghilamos ang mukha si Ralph gamit ang kamay. Pahiwatig na naiinis na naman ito. Maya-maya pa hinatak nito ang mukha ni Kyla at pinisil ng madiin. Huwag mo nga akong inaartehan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo. Napagsawaan ko na yung katawan mo bago ka pa maikasal dyan sa doktor mo asawa. Nanlalaki mga mata ni Ralph na nakatitig kay Kyla. Umiiyak na si Kyla. Baka nga akin yung batang yan eh. Ano, akin ba yan? Ha? Tumataas ang boses ni Ralph. Nasasaktan ako, Ralph. Ano ba? Pumipiglas na si Kyla. Mabuti na lamang at biglang dumating ang mga security guard nila Kyla at inawat si Ralph sa pag-aamok nito. Hindi pa tayo tapos, sambit ni Ralph. Umiyak nang umiyak si Kyla dahil sa takot at muli ay hindi niya na pinagpaalam pa sa kanyang asawa. Kinausap ni Kyla ang kanyang mga tauhan upang hindi na lamang din magsabi kay Arnold dahil ayaw niya nang palakihin pang sitwasyon.
Kinabukasan din nagulat si Kyla sa kanyang natuklasan. Napabalita si Ralph na isa sa mga users ng droga na nangunguna sa listahan ng Maynila. Kaya pala sobrang agresibo na nito at parang wala na rin sa sarili kung kausap. Minsan ay naaabutan niyang si Nori lang nagpupunta ng klinik. Umiiyak ito. Hindi na napigilan ni Kyla na i-comfort ito. Nori, right? Sabi ni Kyla. Lumingalingan naman sa kanya si Nori. Pinunasan nito ang luha niya dahil nahihiya siya kay Kyla. Hindi ko kailangan ng kaawaan mo. Masaya ka ba na kinakarma ako? Yung lalaking akala ko, magiging masaya ako at magkakaroon ng masayang pamilya. Ngayon, tayok-nayok sa droga. Napagulol si Nori. Hinawakan ni Kyla ang kamay nito. Kailangan mong maging matapang. Huwag ka magpapadala sa mga problema mo. Kung itutuloy mo pa ang pagpapa-IVF. Pag-isipan mo, Nori. Hindi deserve na magiging baby mo na magkaroon ng amang katulad na Ralph. You and your future's baby deserves a healthy family. Pag-isipan mo, Nori. Nakangiting payo ni Kyla kay Nori. At nakinig nga si Nori kay Kyla. Hindi na nito itinuloy pa ang pagpapa-IVF bagkus ay iniwan na si Ralph at bumalik na ng US. Kyla! Where is that bitch? Nagwawala si Ralph sa loob ng klinik. What's wrong here? Tanong ni Arnold. Ngumisi naman si Ralph ng mapang-asar. Yung asawa mo. Nilaso ng utak ng asawa ko. Ayun, nilayasan ako. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na wala na kami? Huwag ganun, Doc. Pagsabihin mo naman yung asawa mo. Sabay alis ni Ralph na intentionally ang pagwawala para mag-isip ang asawa ni Kyla na si Arnold. Kaya naman pagdating ni Arnold sa bahay, Hi, love! Hahalik sana si Kyla kay Arnold ngunit nilampasan siya nito. Kumunot naman ang noon ni Kyla. Why didn't you tell me about that guy, Kyla? Hindi na nakatiis si Arnold. Kinabahan na si Kyla dahil alam niya na ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Hindi siya makapagsalita. Kyla! Tumaas ang bahagyang boses ni Arnold. What for? Bakit kailangan ko pang sabihin, Arnold? What's the big deal? Naiinis na rin si Kyla dahil maging siya ay hindi rin alam kung bakit hindi niya pinaalam sa asawa ang tungkol kay Ralph. Saglit pa ay natauhan din si Arnold at humupa ng galit. Lumapit siya kay Kyla at hinalikan nito sa noo. I'm sorry, love. It's just that ayokong may iba pang lumapit sa'yo. It's too dangerous. Ralph is a dangerous man now. And I want you to know how much I was worried every time na lalapit siya sa'yo. Promise me, love. Hindi mo na siya kakausapin at kahit kailan na hindi mo na siya lalapitan. Hinawakan ni Arnold ang mga kamay ni Kyla. Promise, love. Tugon naman ni Kyla. Lumipas ang buwan at dumating na ang araw ng panganganak ni Kyla. Nagluwal siya ng isang malusog at magandang bata. Pinangalanan niya itong Kira. Lumaki si Kira na kamukhang kamukha ng mommy niya. Mabait na bata si Kira at masunurin. Happy birthday, baby! Bati ni Kyla sa anak na kakagising lamang. Thank you, mommy! Sagot naman ni Kira. Happy birthday, anak! Bati naman ni Arnold. Thank you, dad! Sagot naman ni Kira sa ama. Oh, get up ka na dyan kasi we have a surprise for you. Sabit ni Arnold. Ano po yon, mom, dad? Excited na tanong ni Kira. Surprise nga, diba? Natatawa namang sagot ni Kyla. Bumangon na si Kira sa kanyang higaan at lumabas sila upang makita ang sorpresa ng kanyang mommy at daddy. At tuwang-tuwa si Kira na makitang may e-bike na siya. Madalas kasing mag-ikot ng subdivision si Kira kaya ang birthday wish niya talaga ay e-bike. Kaya naman sobrang saya ni Kira. Are you happy, baby? Tanong ni Kyla. Yes, mommy!
Nagmamadaling sinakyan ni Kira ang e-bike na regalo ni Arnold at ni Kyla para sa kanya. Kasama naman ito ang personal maid niya. Habang masaya sila ni Arnold, Kyla at ang anak na si Kira, ay may isa namang lalaki na nakatingin mula sa malayo na hindi natutuwa sa nangyayari sa kanila. Si Ralph. Love, pwede naman siguro tayo mag-migrate ng Amerika, diba? Tanong ni Kyla habang nakayakap sa kanya ang asawang si Arnold at nakahiga sila sa kama. Pwede naman, love. Bakit? Gusto mo bang lumipat na lang ng Amerika? Tanong naman ni Arnold. Para kasi hindi na safe dito, love. Lalo pat habang lumalaki si Kira, natatakot ako sa pwedeng mangyari sa kanya. Paliwanag ni Kyla. What do you mean, love? Tanong muli ni Arnold. I don't know, love, pero yun lang nararamdaman ko. Tugon naman ni Kyla. Okay, love. Let me see kung mapapabilis ang process ng documents natin. Pero sa ngayon, I want you to have some rest na. And then let's talk again by tomorrow. Good night, love. Sabay halik sa noon ni Kyla at diretso nang natulog. Hindi rin maintindihan ni Kyla ang sarili, ngunit may parte ng puso at utak niya nagsasabing umalis na sila ng bansa. Taba, taba, taba! Inaasar si Kira ng kanyang kaklase. Chubby kasi si Kira kaya naman inaasar siyang mataba ng mga kaklase niya. Hey! Bakit mo binubuli yan, ha? Saway ng isang lalaking nakasaklob. Tumingin naman sa kanya si Kira at pilit na inaaninag ang mukha nito. Who are you po? Tanong ni Kira sa misteryosong lalaki. Just call me Tito. Sagot nito. Tito. Okay po. Thank you po, Tito, sa pag-help mo sa akin dun sa nang bubuli sa akin, ha? Nakangiting nagpapasalamat si Kira sa misteryosong lalaking ito. Si Ralph pala ang lalaking ito na palaging nakabantay kay Kira sa school. Madalas siyang puntahan ng bata sa school upang kunin ang loob nito at magawa ang kanyang maitim na plano sa pamilya ni Kyla. Ano nga bang tumatakbo sa utak ni Ralph? Anong plano niya sa pamilya ni Kyla? May mga araw na hindi nasusundo ng driver nila Kyla si Kira, ngunit umuwi naman ito ang mag-isa. Nagtataka tuloy si Kyla kung paano ito nakakauwi at kung sino ang naghahatid. Kaya naman minsan ay kinausap niya ang anak. Kira, I want you to be honest with me, okay? Sino ang naghahatid sa'yo dito? Masigasig na tanong ni Kyla kay Kira. Si Tito po. Mabilis na sagot ni Kira. Who's Tito? Pagtataka ni Kyla. Yung guy na always wearing cap po. Mabait naman po siya, mommy. Dagdag pa ni Kira. Bigla namang kinabahan si Kyla sa narinig na kwento ng anak, kaya naman hindi na siya nagdalawang isipan na sabihin kay Arnold at magsumbong sa pulisya. Nang gabi ding yon ay nagkaroon na sila ng dagdag na security sa labas at loob ng bahay. 24/7 din ang ronda ng mga pulis sa kanilang subdivision. Is she asleep now? Tanong ni Arnold kay Kyla. Yeah, she's in her room now. Tugon naman ni Kyla. Sure ka ba na si Ralph ang pumupunta sa anak natin sa school? Tanong ni Arnold. Sigurado ako, love. Hindi ako pwedeng magkamali. Kaya please, do everything you can para mapabilis ng mga papers natin. Sambit ni Kyla na punong-puno ng pangamba ang puso at isip. Hinalikan naman siya ni Arnold sa noo. Yes, I will. Sambit naman ni Arnold. Sa gitna ng mahimbing nilang pagkatulog ay hindi na namalaya ni Kyla na nawawala na pala si Kira. Kinabukasan ay nagsisigaw si Kyla na makita ang wala ng anak na si Kira sa kwarto nito. Please, calm down, love. Makikita rin natin si Kira, okay? Kinakalma ni Arnold si Kyla na patuloy pa rin nagwawala. I can't! Sigaw na sagot ni Kyla. Kawawa naman ang baby ko, Arnold. She's just 8 years old at hindi niya pa alam ang outside world. Hindi ko nga siya pinapadapuan sa lamok. Iyak na iyak si Kyla. I know, love.
Pero kailangan nating kumalma. Walang mangyayari kung matataranta tayo pare-pareho, okay? I'm worried about you. Kung may mangyaring masama sa'yo, mas malaking problema. Paliwanag ni Arnold kay Kyla. Bahagya namang nakinig si Kyla at nag-iiyak na lamang ito. Samantala, "Are you full?" Tanong ni Ralph kay Kira habang pinapainom ng tubig. "Yes po. Tito, how did you get me po from my room? Paano po kayo nakapasok ng room ko?" Sunod-sunod na tanong ni Kira kay Ralph. "I do magic, remember?" Palusot naman ni Ralph dahil ang totoo niyan ay pinaamoy niya ng pampatulog si Kira upang wag magwala sa pagtakas niya sa bata. "Saan po tayo pupunta after this, Tito?" Tanong pang muli ni Kira. "Sa Disneyland." Hindi si Ralph ang sumagot kung hindi si Nori. Si Nori pala ang utak ng lahat ng pangyayari. Siya palang may kagustuhan na sundan palagi at manmanan ni Ralph ang pamilya ni Kyla. Hindi pala totoo na bumalik ito ng US dahil hindi rin naman pala nitong kayang tiisin si Ralph. Nagkabalikan silang dalawa dahil na rin sa pangako ni Ralph na susundin lahat ng utos nito. At isa na dito ang ikidnap ang anak ni Kyla na si Kira dahil wala na talagang pag-asa si Nori na magbuntis. "Do you have all the passports and plane tickets?" Tanong ni Nori kay Ralph. "Yes, baby. Everything's settled now." Sabay halik sa labi ni Nori. Umiiyak naman si Kira dahil hindi nito kilala si Nori. Shh, don't cry, baby. I'm Tita, the wife of Tito. Don't cry, okay? Tita's not biting." Natatawang suyo ni Nori kay Kira. Pero patuloy na umiiyak si Kira kaya naman si Ralph nang sumuyo dito dahil naririndi na si Nori. "Calm down, baby girl. We're going to Disneyland. Do you like that?" Suyo ni Ralph at kumalma naman si Kira. "Kira?" Sagaw ni Kyla na nagising dahil sa masamang panaginip. Muli siyang nag-iiyak. "Arnold, I had a dream. Ilalayo nila si Kira. Kukunin nila sa akin yung anak ko. Arnold, I can't. Hindi ko kakayanin." Hindi pa rin maawat si Kyla sa pagwawala. Bigla namang tumayo si Kyla at nagtatakbong palabas. "Kyla!" Habol naman ni Arnold. Maging mga bantay ay umabol kay Kyla ngunit mabilis itong nakasakay ng sasakyan at mabilis na nagpatakbo. "Kung wala kayong magawa para makita ang anak ko, ako ang gagawa ng paraan. Hahanapin kita, anak ko. Mommy's coming for you and I'll make sure na makikita kita ngayong araw na to." Kinakausap ni Kyla ang kanyang sarili. Nagsimula na siyang mag-ikot-ikot kung saan maramdaman ng puso niya na pumunta. Ramdam ng puso niya kung saan naroroong direksyon ng anak. At sa pag-ikot-ikot ni Kyla, hindi na siya pinahirapan ng pagkakataon. Nakita niya sila ni Ralph na sumasakay ng sasakyan kasama si Kira. "Kira, anak!" Iyak na iyak si Kyla na makita ang anak na maayos naman. Pinakalma niya pa ang sarili at sinubukan na munang sundan na lamang ang sasakyan nila Ralph. Pinipilit ni Kyla na silipin kung sino ang nadadrive, ngunit hindi niya ito makita kung sino. Lingid sa kaalaman ni Kyla ay si Nori ito, dahil ang alam niya ay nasa US na ito. Tinawagan naman kaagad ni Kyla si Arnold. "Where are you, love?" Nag-aalang tanong ni Arnold. "Bubuksan ko yung location ng phone ko and then sumunod na lang kayo." At inoff na ni Kyla ang phone niya. Nagpatuloy si Kyla na mag-focus sa pagsunod sa sasakyan nila Ralph. "Airport?" Sabit ni Kyla. Laking gulat ni Kyla na malamang sa airport dadalhin ng anak niyang si Kira. Hindi na nakapagpigil si Kyla. Dahil wala pang mga pulis ay inunahan niya ng mga ito. Hinarang ni Kyla ang dadaanan nila Ralph. Naglabas si Nori ng baril at nataranta si Kyla ngunit nang malingat ay nakipag-agawan ito. Hindi pa rin nagpaawat si Nori. Patuloy pa rin sila nag-agawan ng baril ni Kyla. Dahil sa malikot na paggalaw ni Nori ay napatalisod si Kyla. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Nori na itutok ang baril kay Kyla. "I'm sorry. Pero katapusan mo na." Nakangisi si Nori na inihanda ng kalabitin ng trigger ng baril. "Itaas ang kamay!" Biglang dumating mga pulis upang tulungan si Kyla.
Nataranta si Nori at naitapon ng baril sabay itinaas ang kamay. Wala po akong kasalanan. Agad na lumapit ang isang pulis at pinasasan si Nori, pati na rin ang asawang si Ralph. Kayla, tulungan mo ako. You can't do this to me. Si Ralph habang binibitbit palabas ng mga pulis. Nakatingin lang si Kayla sa dating nobyo at walang masabi. Kayla! Nagulat si Kayla sa boses na kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Hindi pa man siya nakakaharap ay naramdaman niya na ang mainit na yakap nito. Humarap kaagad si Kayla at sobrang saya niya nang makita si Arnold ang kanyang nasa harap. Kayla! Maiyak-iyak na sabit ni Arnold sabay yakap ng mahigpit kay Kayla, pati na rin sa kanilang anak na si Kira. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Anong masakit? Sunod-sunod na tanong ni Arnold. Hinalikan naman siya ni Kayla upang tumigil ng kakatanong. Ngunit ang halik na iyon ay iba kaysa sa nauna nilang halik. Matagal ang halik na ito ni Arnold at Kayla. Halik na sabik at halos ayaw nang tumigil. Samantalang nakarecover naman ang mga mata ni Kira. Akala ko iniwan mo na ako. Hinahaplas-haplas ni Arnold ang makinis na pisngi ni Kayla. Nakakapikit naman si Kayla na dinadama ang mga haplas ni Arnold. Saglit pa ay nagmulat ito. Pagkatapos ng mga nangyari ay naging maayos na ang lahat para sa pamilya ni Kayla. Tunay namang napakaswerte ni Kayla kay Arnold dahil sobrang maintindihin ito. Kinabukasan ay nag-asikaso na kaagad si Arnold ng tiket papuntang Amerika. Napagdesisyon na nila na doon na lamang manirahan. Naging trauma para kay Kayla ang nangyaring pagkuha kay Kira kaya naman sobrang ingat na nito sa bata. Ngunit may mga pagkakataon na hindi na appropriate ang kanyang kinikilos dahil halos lahat ng makitang nakasaklop ay pinaghihinalaan niya. May mga times na nagrereklamo na si Kayla ng mga taong napagkakamalan niyang si Ralph. Love, kailangan mo nang tapusin yung trauma mo na yan. Everything is fine here. Hindi mapapano si Kira dito. Nakakahiya sa mga taong napagkakamalan mo na kidnapper and at the end of the day, puro tayo complain. Sinubukan naman ni Kayla na baguhin ang kanyang sarili. At ang tanging naging option niya ay kumuha ng isang psychiatrist para maging maayos ang kanyang pag-iisip at maiwasan ang pag-iisipan ng ibang tao ng masama. Nagstay siya sa center ng halos 3 taon hanggang sa tuluyan nang gumaling si Kayla at nawala na rin ang mga pag-iisip tungkol sa masasamang pag-iisip sa ibang tao. Naging maayos na ang pagtingin ni Kayla sa mga tao. Kampante na siya na kahit iwan niya si Kayla sa labas ay hindi ito mawawala. At higit sa lahat ay wala na siyang pangamba na makukuhang muli si Kayla dahil buo na ang loob niya na nasa kulungan pa din si Ralph at si Nori. Anong resulta, love? Wala pa rin ba? Tanong ni Arnold kay Kayla habang nasa loob siya ng banyo. It's okay, hindi ito ang unang beses. Nahirapan din tayo makabuo bago dumating si Kira sa atin. Sinusubukan ni Kayla at Arnold na makabuo sa natural na paraan. Sana makabuo na tayo, love. Naniniwala ako magagawa natin yon. Buo ang loob ni Kayla. Nagising si Arnold na may kumakatok kaya bumangon siya para suotin ang damit bago buksan ang pinto. Ang sarap kasi ng tulog ni Kayla kaya hindi niya na ito inabala pang gisingin. Baka napagod rin kasi ito sa nangyari kanina. Pagbukas ni Arnold ng pinto ay si Kira pa lang nasa kumakatok. Binuhat ito ni Arnold. Me and Yaya were cooking for you and Mommy, sabit ni Kira. Natutuwa naman si Arnold dahil marunong nang makisama si Kira sa yaya niya. Nung una kasi ay ayaw ni Kira sa kanyang yaya dahil ibang lahi ito. Ngunit ngayon ay okay na sila. Isang araw ay nagtataka si Kayla pagka-uwi sa bahay dahil biglang tumakbo si Kira pagkakita niya sa mommy niya. What's wrong with her? Pagtataka ni Kayla. Before she's excited to see me and now she's running away from me? Dagdag pa ni Kayla. Pagkapasok sa loob ng kwarto ni Kayla ay binuksan niya ang ilaw at laking gulat ni Kayla sa nakita. Ang daming petal sa sahig at kahit rin sa kama. What is this? Nagtataka si Kayla. Kayla? Si Arnold.
What is this, love? Muling tanong ni Kyla. Hindi nagsalita si Arnold bagkus ay lumuhod sa harapan ni Kyla at inilabas ang singsing. Ano ba kasi nangyayari? Bakit may ganito ka pang nalalaman ngayon? Nagugulahan si Kyla. Hindi naman nila anniversary para gawin ito ni Arnold. Hindi ba halata? I'm going to propose to you. But I feel nervous. Kahit hindi ito ang unang beses na gagawin ko to. Sambit ni Arnold. I know, I'm not your perfect husband. Pero gagawin ko ang lahat para hindi ka malungkot whenever I'm not by your side. Kyla, this is not a question. But marry me again. Dagdag pa ni Arnold. Of course I'll marry you, love. For how many times you're gonna ask me, I will always say yes. Maiyak-iyak pang sagot ni Kyla. Tumayo na si Arnold at niyakap ng mahigpit si Kyla. Thank you, love. Pinupog ng halik ni Arnold ang asawang si Kyla. Sobrang saya ni Kyla na si Arnold ay naging asawa niya. Mabuti't pumayag siya sa offer nito noon na free IVF treatment. What if tumanggi si Kyla sa offer ni Arnold noon? Baka hindi ganito ang mangyayari sa buhay niya ngayon. Hindi niya rin makikilala at mamahalin si Arnold. Sa matyagang paghihintay at pagsusubok na makabuo, ay biniyayaan din si Kyla na magdalang taong muli. Sobrang saya nilang mag-asawa dahil hindi sila kailanman binigo ng kanilang mga panalangin. Ang pagdadalang tao na ito ni Kyla ay hindi na dinaan sa IVF dahil sa normal na paraan na nila ito ginawa. Sobrang saya ni Kyla dahil marami talaga siyang natututunan sa buhay na ito. Ang tanggapin ng mga bagay na hindi na kayang ipagkaloob sa iyo, ngunit may mga bagay na niyayakap natin kasi naniniwala tayong magbabago din ang takbo ng tadhana. Si Kyla ay halimbawa lamang ng isang matibay na poste ng Meralco na kahit anong bagyo ang dumating ay hindi papatibag. Nawalan man siya ng ilaw o sinde nung una sa pag-aakalang hindi na siya magdadalang tao, ay nagkaroon naman siya ng pag-asa dahil sa taong inalalayan siya at inakay siya mula sa kanyang pagkakalugmok. Si Arnold naman ay isang knight in shining armor ni Kyla. Ito ang tumulong at nag-angat kay Kyla. Naging mapait man ang naging nakaraan ni Kyla ay naging daan ito upang makilala nila ang puso nila para sa isa't isa. Hindi sumuko si Arnold na intindihin ang sitwasyon, bagkus ay hinintay niya ang tamang pagkakataon para sa kanila. Hindi siya naging selfish at pakasarili. Hindi siya naging sakim. At sa part na porket desperada na si Kyla na magkaanak, ay hindi niya pinarahan si Kyla. Naging matibay si Arnold at Kyla sa dami ng pagsubok ng dumating sa kanilang buhay. Yung akala mo na doktor mo lang, ay siya palang tao na magbubuo ng buhay mo. Yung taong ni minsan, hindi sumagi sa isip mo na magiging kabiyak at magiging tatay ng anak mo. Sobrang thankful din naman ni Arnold dahil dumating sa buhay niya ang asawa niya na palaging malambing at maalaga. Naging mapait man ang naging umpisa ng tinahak ni Kyla at Arnold bago matagpuan ang tunay na pagmamahalan sa isa't isa, ay naging matamis naman ang naging resulta ng kanilang pagtsatsaga at pagtitiis. Makamit lamang ang tunay na pag-ibig. Marami mang naging hadlang ay naging patunay lamang si Arnold at Kyla na kahit na anong sumubok sa dalawang taong nagmamahalan, basta tunay at busilak ang kapwang kalooban, ay mananatili silang matatag hanggang sa huli at makakamit ang walang hanggang kaligayahan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!